Hello po mga kababayan, kamusta po kayong lahat? And once again, welcome back to another episode of Simply Talkies Vlog. So eto muli tayo mga kababayan, magbibigay na naman po tayo ng update sa inyo regarding sa ating West Philippine Sea, sa update po ng ating DND at National Security Council, at meron pong grupo, libo po ang sumama dito sa grupo na ito para ipahayag ang suporta. Oy, naku, kaya susuporta itong mako? Another one na naman mga kababayan, So yan lang po, may mga larawan po tayo at may isang video tungkol po dyan sa ating Balikatan Exercise 2024 at meron tayong 5 article na babasahin at ipapakita sa inyo para sabihin nyo naman hindi po tayo nagbibigay sa inyo ng disinformation na tulad ng mga kung sino man sila, yung mga fake news peddler, mga disinformation specialist, lalo ng mga Chekwa. Pero bago po tayo magpatuloy, as usual, tayo po ay magbibigay pugay at pasalamat sa lahat ng ating channel members, followers, subscribers, nagla-like at nagsishare ng ating videos, sa mga nagbi-video replay, sa mga nagsishare ng kanilang blessings, through super thanks, super stickers, and super chat. Tayo po ilubos na nagpapasalamat kay Miss Carclea. Siya po ay nagpa-super thanks sa atin. Nako, pangalawang beses niya na po yan na nagbigay ng napakalaking halaga sa atin. Maraming salamat, Miss Carclea. Siguro, hindi ko na lang muna babanggitin yung sinabi mo doon kasi baka mamaya mas malaki pa yung ipa-super thanks mo. Baka sabihin nila ginagamit ko yung mga yon para ako ay makalikom, hindi po. Pero ganun pa man, maraming salamat Miss Carclea sa iyong pa-super thanks. Napakalaking halaga po mga kababayan. Mukhang nagkulay pink po yung aking super thanks God bless po kay Miss Carclea at ganun din sa mga katuwang natin sa ating chat box tuwing may video premiere. Siguro hindi ko na kayo babanggitin. Lumahaba yung listahan. Alam nyo namang kayo po yan na binabanggit natin. Pasensya na kasi hahaba talaga Kung merong may time man yun na yun. Okay, so dito po ipapakita natin sa inyo yung quote card ng kay DND Chief Secretary Gibo Teodoro. Kasi po meron po siyang napakagandang sinabi tungkol dito sa sinasabi na naman ng mga inchik tungkol dyan nga po sa gentleman's agreement na yan. Ito, salamat po kay Mami B dahil ipinorward niya po sa akin ito. Actually, mababasa nyo rin ito sa mga article ng mga stream media. So, ayan po mga kababayan. Yung quote card na lang, The Department of National Defense is not aware or nor it is a party to any internal agreement with China on Ayungin Shoal since President Ferdinand R. Marcos Jr. took office. Kasi po, ano lang natin tong first paragraph, Ito kasing China, pinipilit na alam din daw po ng Pangulong Bongbong Marcos itong gentleman's agreement between China and Digong. Sinabi daw nila po kay Pangulong Marcos, Pero kung alam ito ni Pangulong Marcos, kung uusisain ninyo, ikaw, may alam ka, pasisinungalingan mo, hindi mo i-honor yon, hindi mo sasabihin ng totoo, ano ka? Sinungaling ka. Diba? Pero dito, wala silang alam. DND Chief, hindi niya nga alam Imposible naman ng Pangulong Bongbong Marcos, hindi niya kakausapin itong mga to. It pertains to the security of the country. It pertains to the defense of the country. It pertains to the, yung kapakanan ng buong Pilipinas at sambayan ng Pilipino. Even the NSCC sekretaryan nyo, hindi niya nga alam Tapos sasabihin ng inchik, alam nila? Hindi po. Diba?
Oh, next. As a matter of fact, the DND has not had any contact with any Chinese government officials since last year. Oh, tingnan nyo. Ano ngayon ang inangaw-ngaw ng China? Ito po kasi yan, darating tayo dito. Ito, the narrative, ayan na, yung narrativa, that unnamed or unidentified Chinese officials are propagating is another crude attempt to advance falsehood. Mga sinungaling nga. Unang-una, hindi nila mapangalanan kung sinong opisyal ng Pilipinas ang nagsabing mag-aalis ng barkong Sierra Madre. Wala nga eh. Oh. So tayo, nag-speculate tayo, nagulantang tayo eh. Tayo, nag-aaway, tayo, nadidivide. Pero sila tuwang-tuwa. Kasi sila ang nagbibigay ng false narrative. Tayo naman, we are always on the defensive. Di po ba? Oh. This is all part of the Chinese propaganda. Yan na po yung ibig kong sabihin kanina. This is all propaganda. Effort to steer the Filipino people's attention away from the real issue and cause of the tensions in the West Philippine Sea, which is China's obstinate refusal to adhere to UNCLOS, which they are a signatory to. We will never enter into agreement that will compromise our sovereignty and sovereign rights under the UNCLOS as affirmed by the 2016 arbitral ruling. Ayan po ang matapang na pahayag ng ating DND Chief Secretary Gibo Teodoro. No? Iyan ang future president. Naninindigan. Kung pipwede nga lang sa 2020, yan ang ating iluklok eh. Para tuloy-tuloy po ang paninindigan natin na atin ang West Philippine Sea. Kasi pag yung si Tamilmil ang naupo dyan, reverse po yan. Alam nyo naman kung saan ang killing yan. Di po ba? O, tingnan nyo lang yung balita dyan sa Philippine News Agency regarding that statement of the DND Secretary Gibo Teodoro. No deal concerning Ayungin Shoal to be entertained. Wala. Sabi ni National Security Council Executive. O, I believe ang tagapagsalita nito ay si NSC Assistant Director General Jonathan Malaya. Wala. Walang internal understanding, walang new model tulad ng sinasabi ng ating DND Secretary. Di po ba? Oh, meron pa nga dito sinabi si Sino ba to? Si Anyo, no? Dito po sa GMA News Online. Tignan ninyo. DND National Security Council. Common understanding, yung sinasabi ng China, on West Philippine Sea is China propaganda. To, nandun na sa mismong statement, di ba? Propaganda lang. Kaya wag kayong maniniwala. Dahil ang gusto ng China, magpa-poll victim. Sila ang i-instigate, sila ang provocateur, pero palalabasin nila, sila ang biktima. Mga sinungaling, sabihin nyo muna kung sino ang nagsabi sa inyo na tatanggalin ang BRP Sierra Madre dyan sa Ayungin. Di po ba? Kung totoo po yun. Kung totoong meron silang dokumento, video recording, audio recording, pinalabas na nila. Wala eh. Bakit? Kasi nga, puro gentleman's agreement, puro kamay-kamay, laway-laway lang. Ayaw nilang idokumento. Ano ngayon? Paano sila paniniwalaan ng international community kung wala silang mapakitang concrete evidence ng sinasabi nilang gentleman's or common understanding? Sila lang yung kasi ang totoo niyan, gusto nilang matibag ang BRP Sierra Madre. Bumagsak na. Lumubog na dun sa tubig. Para pag lumubog na yan, wala na. Nandun sila nakapalibot eh. O di ba? Ang tanga-tanga naman natin kung papayag tayong ganun. Sinasabi nga natin, we have the sovereign rights. On the West Philippine Sea, we have a sovereign rights with our exclusive economic zone na 200 nautical miles. Tapos hindi natin aalagaan. Huwag na tayong magpabaya. Si Digong naging tuta eh. Sinabihan lang siyang magkakagulo. O ngayon, nagkakagulo ba? With the use of military weapons? Wala. Puro daldalan lang. O, di ba? Parang sabi nga nila, status ko. O, di ba? Kakahiya po eh. Propaganda lang talaga. At ginagatungan po ng mga
Pilipinong pro-China. O kilala nyo na kung sino yan. Di ba? Na-interview pa nga sila ng Global Times. Tignan nyo po yung ex-account ni Philippine Coast Guard Commodore J. Tariela ng National Task Force for West Philippine Sea spokesperson. Okay? So atin ng West Philippine Sea, pangalangandakan natin. Mamaya makikita nyo, may mga grupo na naman no, na pumunta sa kalye. Libo po sila mga kababayan. Ito po na naman ang kagaguhan ng mga Chekwa. Talagang mga provokator, mga inggiterong mga Chekwa. O, sa balita ng Balintambayan, subsidiary po ito ng GMA News Online. Ano sabi dyan? No? Latest yan 27 nung Sabado. Chinese Navy dumikit sa mga barko ng Pilipinas, Amerika sa West Philippine Sea. O, hindi man kasali sa balikatan exercise, pero narito rin sa West Philippine Sea ang isang barko ng People's Liberation Army Navy ng China. O, tignan nyo. Dumikit pa nga ito sa barko ng Amerika at Pilipinas na sa isang punto ay halos nasa 3 nautical miles na lamang ang distansya. O talagang sila ang nagpro-provoke. They wanna do something. Tapos magpi-play victim. Diba? Sabi ni Commander Marco Sandalo, commanding officer ng BRP Davao del Sur. O next mga kabataan. Yung mga hindi alam ang ibig sabihin ng BRP. Barko ng Republika ng Pilipinas. Okay, baka may magtanong pa sa inyo niyan. Bumugad sa mga barko ng Pilipinas at Amerika ang barko ng China Sabado ng umaga nang mula sa Sulusi. Tumagos patungong West Philippine Sea ang magkaalyado. Nasa 50 nautical miles noon sa kanluran ng Northern Palawan ang magkakaalyadong Navy nang makita ang barko ng PLA Navy. Ayon pa sa skipper ng BRP Davao del Sur, isang surveillance vessel umano ng Chinese Navy ang barkong ito na may bow number 793 na naglalayong sundan sila. Since na-monitor natin may mga movement sila and we can consider na nagko-conduct sila ng shadowing operations. O yan, dumikit na, nagsha-shadowing pa. O, di ba mga salaula? Feeling kasi nila nga sabi ko sa inyo, kanila ang buong South China Sea. Pero uulitin ko, sinabi ng kanilang Foreign Ministry spokesperson na si Wang Wenbin, hindi daw naman nila sinasabing kanila ang buong South China Sea. Pero kung titignan nyo yung larawan na yan, tignan nyo yung dash line nila, halos kiskisin nila ang Palawan, Zambales at Northern Luzon. Diba? Sinong paniniwalaan nyo? Kaya nga diba ulit-ulitin ko rin dito, inanaratiba ko. Actions speaks louder than words. Sabi ni Xi Jinping, ayaw namin ng hot or cold war. Anong ginagawa ng mga militar niya? Ng Coast Guard niya? Diba? Sinungaling. Paano nyo pagkakatiwalaan? Sinungaling. Kaya therefore, yung mga Pilipinong kumakampi sa mga Chekwa, mga pro-China apologies, mga sinungaling din. Kasi evident naman, dyan sa kanilang rally, tingnan ninyo. Pare-pareho po sila ng kartada kasi pare-pareho sila ng iniinom na lemonade. Ano yon? The lemonade of lies. Eto pa, duktungan natin. Updated, April 28, sa balita ulit ng Balita Tambayan. Subsidiary po ng GMA News. China Navy, patuloy ang presensya sa nagaganap na balikatan exercise sa West Philippine Sea. Yan po. Nandun sila kasi nga nagsha-shadowing, dumidikit pa. 3 nautical miles nga lalayo, gago. So isipin ninyo, no? Kayong mga China apologies, kayo ang nagsasabing gera. Isa totoo lang, anong ginagawa nung mga amo nyong Chekwa? Sinasabi ng presidente nila o ng presidente ninyong si Xi Jinping, we don't want hot or cold war. Sinabi niya yan nung nandyan sila sa San Francisco. Nandyan pa sila Biden dati. Simpalong yung ASEAN, US, ganun ba yun? Yung meeting dyan sa San Francisco. Ayaw nila ng gera. Tapos kayo ang nangangalandakan na isinugod ni Pangulong Bongbong Marcos ang Pilipinas sa gera gawa ng Amerika.
Patunayan ninyo. Nakakita lang kayo ng 16,000 forces combined ng US and Philippines. Sabihin nyo na, gera na. Ang taba naman ng utak ninyo. Kung tutuusin nga, China ang gustong makipaggera eh. Diba? Tingnan nyo ginagawa nila sa Taiwan. They are provoking. They keep every day flying balloons, flying their mga helicopters, jet fighters. Naglalayag yung kanilang aircraft dyan sa Taiwan Strait. Diba? O sino? Provocateur. Sinong gustong-gusto ng gera? Diba? Yung amon yung China at kayo. Kayo ang panayang pangalandakan eh. Kayo ang nagpipirmongering. Ang gusto nga nila oh. Diba na-vlog natin to? Sabi ng official nila, we are for a peaceful dialogue. Tapos kayo, gusto ninyo, ikaw Harry Roque, ikaw Badoy, ikaw Celis, kayong mga PI kayo. Ha? Gusto nyo ng gera? Gusto nyong iluklok sa isipan ng mga kababayan nating Pilipino na nandyan sa Pilipinas na tayo ay pupunta sa gera dahil sa bansang Amerika? Wow! Ang galing naman ng blame game ninyo, pass the buck. Diba? Kung tutusin nga, yung China ang gusto ng gera eh. Tignan nyo na lang yung mga provocative moves nila oh. Tapos ipapasa nyo yung kasalanan dito sa kabila. O diba? Sino ang pro-China ngayon? Sino ang mga apologies? Talagang mapuspusan po mga kababayan ang kanilang naratiba. Everyday yan. Paulit-ulit lang. E di naratiba rin natin. Atin ang West Philippine Sea. Meron tayong pinanghahawakang international document na pumabor sa atin na ayaw namang katigan ng mga Tsekwa. Kasi talo sila eh. Pero may mga makapili, may mga traidor tayo na mga angka ni Judas Barabas Estas na kumakampi sa mga Tsekwa. Wag po tayong papagoyo sa mga yan. Kasi mga hungry power yan eh. Hungry for power. Hungry for money and position. Ang gusto nila, iluklok nila yung anak ng matandang Duterte na wala namang masabi sa issue ng West Philippine Sea na sinasalo siya palagi. Sinalo siya ng kuya niya, sinalo siya ng presidente, hindi daw niya mandato. Ang tanong ko naman sa inyo, Mr. President, ikaw, bakit siya nagsasalita about sa kahirapan, about sa pagtaas ng presyo ng bilihin, about sa gera ng iba't ibang bansa? Ha? Sa kriminalidad, sa insurgents. Ano ang mandato niya doon? Bilang isang BP at DepEd Secretary. Bilang isang BP, ano mandato niya? Does she have the right to say that? Wala. Di ba ikaw, Pangulong Bongbong Marcos? O bakit mo siya sasaluhin sa West Philippine Sea? Kung hindi niya pala mandato. So therefore, pagsabihan mo rin siya, hindi niya rin mandato magsalita sa mga bagay na yun, pati kay Kiboloy. Di ba? Tama, mali. So therefore, yung gusto nilang iluklok na Vice President, no? For 2028, o ngayon nga gusto nila lang patalsikin ng Pangulo eh. Kasi bakit? No? Kasi yan ang naratiba ng China. Hindi magawa ng China ang gusto niya. Hindi masunod. No? Ayaw sundin ni Pangulong Bongbong Marcos yung dikta ng China. Kaya yun, they are using now their funds and their propagandists to really oust the president. Hindi mangyayari. Hindi mangyayari. Mas maraming titindig para sa atin sa West Philippine Sea kaysa sa kanila. Hindi mangyayaring iluklok nyo si Tamilmil. Ano gawin nyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Itegi ninyo? Subukan ninyo. Di ba? Napakatindi po ng sobrang demokrasya sa atin. Biruin nyo, itong mga Chinese propagandists na ito, bakit hindi kayo magngaw-ngaw doon sa China? Bakit hindi nyo yung magawa doon sa China? Doon kayo magngaw-ngaw. Bakit nyo ginagawa sa Pilipinas? Diba? Kasi, sabi nyo, Pilipino kayo. You are accorded all the rights based on your constitutional rights. Oo, given. Pero sobra po eh. Inuulit-ulit natin dito. Our freedom is not absolute. Lagi pong may demarcation. Ano yung mga demarcation? The law, yung mga batas na isinulat para po
Yung sobrang freedom of speech and expression ay hindi makasira sa pagkatao ng isang tao o ng grupo. Ano yung mga batas na yan? Tulad ng libel. Di ba? Libel is paninirang puri. Pagkawasak ng pagkatao ng isang tao o grupo. Pero itong mga pro-China propagandists, sila ang sigaw ng human rights, pero sila rin ang bumabali sa human rights. Kayo dyan sa Commission ng Human Rights, tama na ba o sobra? Mali yung tanong natin. Tama ba o sumosobra yung ginagawa nitong mga kampo ni Duterte na panggugulo? Tapos, pag hindi sila napagbigyan, ang isisisi sa gobyerno without proper showing of evidences na ang gobyerno ang kumikitil sa kanilang karapatang pangtao. Wala, di ba? Sila nga ang maingay. They are the ones sowing fear, takot. Sila ang gumagawa ng dibisyon. Divided na nga ang country natin geographically, gusto pa lalong i-divide ang mga tao. Kaya sinong paniniwalaan ninyo? Kung totoong makabayan at makabansa kayo, pro-Pilipino kayo, pro-Pilipinas kayo, tumindig tayo sa Pangulo kasi kasi kung ano man po yung tinitindigan ng Pangulo sa West Philippine Sea, ang makikinabang dyan, tayong mga Pilipino lamang. Sabi nga nung kanilang Vice Presidente, unahin ang Pilipinas, unahin ang Pilipino. Bakit itong mga pro-China, ang advocacy ng China ang isinusulong? Wala pong gera. Gusto nyo ba ng gera? Pumunta kayo doon sa Russia-Ukraine. Pumunta kayo sa Middle East. Doon. Gusto nyo pala ng gera? Huwag nyo kaming idamay dyan sa sinasabi nyong gera. Dahil wala naman gera. Yun ngang amo nyong China, takot din sa gera. Tanungin natin, does China really wants to destroy his country? O its country? Hindi pala his, its country? Does China really wants to destroy its booming largest economy and to rebuild again? No way! Sa palagay nyo ba tayo lang ang tatamaan ng bala? Tayo lang? Yun ang gustong sabihin ng mga fear-mongering, warmongering ng mga pro-China apologists ng mga Pilipino. Palagay nyo, hindi sila tatamaan ng bala? They are invincible? Meron silang force shield? Bakit? Kinuha ba nila yung cloak of invincibility ni Harry Potter? Wala po. Di sana kung talagang gusto nilang gera, inuna nila ang Taiwan. No? Ano na sila dyan eh. Kung baga, atat na sila. Ano lang ginagawa nila? Taiwan is still Taiwan. Di ba? Tagal na yan. Bakit? Kasi alam din nila, mababagsakan sila. And remember, hindi lahat ng nakapalibot na border countries nila ay kampi sa kanila. Sila po ang pinakamaraming border countries, yung China. Sige, saliksikin ninyo. I-correct nyo ako kung nagkakamali ako. Diba? Ang punto natin dito, huwag nyong paniwalaan ang mga kampon ni Digong nang sinasabi magkakagera at ang battleground ay Pilipinas. Sabi na nga ng amo nila, ulit-ulitin natin. We are open for a dialogue. Dialogo. Pero itong mga fearmongerer, warmongerer na mga pro-China apologists na mga Pinoy, magkakagera na. Save the flag. Imbis na manindigan para tayo sa Pangulo, sa ating DND, sa ating AFP, sa ating National Security Council, nandun sila over the backwood pero pretending to be Filipinos. Ano tawag nyo doon? Makapili, traidor. Totoo lang. Pupunta tayo dito sa last article natin, pasensya na po, no? Yung sabi ko sa inyo, libo ang dumating. Libo ang dumating, mga kababayan. Ay, bago nga pala yan. Panoorin nyo muna tong isang video, no, sa Balikatan.
O ayan po, no? Ang ganda, no? 18 seconds video lang, pero pag ano nyo, parang tumitindig ang pagiging Pilipino ninyo. At yung mga larawan na yon, mga kababayan, yan, tignan ninyo. Nagsasanay lang sila training. Interoperability ang tawag nila. Para at least ma-update sila, yung mga kasunduluhan natin, sa mga makabagong teknolohiya ng pandigma. Late na late tayo eh. Ano lang ba ang ating jet fighter? FA-50? Yun na yung latest? Oh, yung iba, yung ang kabilang kampo dyan, may Shenandoah na sila eh. Di ba? Masama bang makipag, parang ganyan, balikatan sa mga kaalyadong bansa natin? Kung gusto ng China, di sumali siya. Di ba? Kung talagang gusto niya ng peace, no, makisali siya. Wala namang gagawin sa South China Sea, maglalayag lang. O di wa. Wala namang kukuning mga isda. Wala namang kukuning mga langis or gas. Kundi maglalayag lang ang mga navies. Diba? Masama ba yun? O kung talagang may spirit of friendship siya, di gawin niya yun. O, punta na tayo dito sa last article. No? Ayan po, sa Manila Bulletin yung sinasabi ko, ang daming ralayista. Na naman? Ano ba yan? Kay Digong ba yan? Ay, hindi po. First time ko nakita to. Mga kababayan, to be honest with you. First time po. Ayan po, tingnan nyo. Over 1,000 rallies call for unity to support PBBM's initiative for West Philippine Sea. Ayan, nakikita na ng ating mga libong kababayan. Sama, dumami pa kayo, maging milyong kayo. Tabunan natin yung mga sumisigaw ng gera na, gera na. Ganyan. O, ayan o. Sampal po to sa mukha nung mga yon. Hoy, Harry Roque. Hoy, Badoy, Celis. Kayo dyan, sa SMNI. Meron pa dyan yung malindog uy. Hoy, ikaw. Si Tikia, o ayan o. Over 1,000 rallies encourage the public to unite as one and show their support for the initiatives of President Marcos over the West Philippine Sea. Sa Murayta. O, tignan nyo sila, ha? Kakahiya kayo, o. Ayan. Sino po tong mga to? The Akbayan, sorry. Alyansa Bantay Kapayapaan at Demokrasya said that they support the program and policies of the Marcos administration to fight and protect the country's territories in the West Philippine Sea and exclusive economic zone. O, ayan. Nakita nyo? Mas marami pa to. Compare nyo doon sa Battle of Yultong. 40,000 Chinese soldiers versus 900 Filipino soldiers. Diba? Yan o. Sumusuporta na. Effective, Elora Kay. Effective. Dumadami na po tayo. Dati mabibilang mo sa daliri ng iyong kamay ang mga ngumangaw-ngaw sa West Philippine Sea. Ngayon, dumami na po. Salamat po. No? Dahil ang ating Pangulo ay nanindigan. Kasama ang DND, kasama ang AFP, kasama ang National Security Council, kasama ang PCG. Dami pong naninindigan. Ang susi para tuldukan ang panghaharas, pananakot, at pangbubuli ng China Coast Guard sa mga barko ng Pilipinas at mga isdang Pilipino sa West Philippine Sea at EEZ ng Pilipinas ay ang pagkakaisa ng mamayan at ng pamalaan. Agree. Di po ba? Yan po ang sabi ng dito, the group leader Rodolfo Villena Jr. The other group of rallies from Bulacan, Pampanga, Zambales, Laguna, and Cavite also joined the protest to show their support. Correct. During the program, they held a cultural presentation where they presented effigies of the CCG ship, former Duterte, Presidente Duterte, and Chinese President Xi. Their presentation showed that group leaders were pushing the effigies of the CCG ship that symbolizes driving them away in a peaceful, even though they were harassing Filipino soldiers and fishermen at territories and exclusive economic zone of the Philippines. Yehey! Ipinapakita namin sa aming maikling pagsasadula at pagtatanghal na sa tingin namin, kung tayo ay magkakaisa at sama-samang kikilos ay magagawa nating marisolba ang hindi pagkakaunawaan sa maayos na pamaraan kahit tayo ay hinaharas at ginagamitan pambobomba ng water cannon ng Chinese Coast Guard ay
at kailanman hindi tayo gagamit ng dahas para sa paggiit ng ating mga karapatan para sa kapayapaan. Oo naman, tama naman yan. Ito pa sabi nila, they shouted, Filipinos do not yield. We stand and protect PBBM. The protester ended the program by lighting candles to pray for peace around the world and ask again for unity to defend and fight the mandate of the Marcos administration against all threats and disruption and destabilization. Ano na, Roque? Ano na, Celis? Badoy? Uy? Tikiya? Kayo pa? Sino pa dyan? Mga kampo ni Kibuloy? Sino pa? Mga vloggers, influencers ng mga DD Ha? Asaan kayo? Eto, nananawagan na, isang grupo. Meron pa po mga kababayan, tignan nyo yung larawan na yan. 5K run. No, July po yata yan. No, Manila, Cebu, and I forgot the other one. Kung meron kayong time, samahan nyo po yan. No? Punta po kayo. Para magkaisa tayo. Pakita natin na sa mga inchik na hindi lang silang united. Tayo rin, tama na ang division. Ibagsak natin ang division. Ang pang-destabilize nila Roque, nila Badoy, Celis, at ng mga kasamahan nilang mga hinayupak. Na ang ina-advance nila ay ang advocacy ng mga Chekwa. No, tingnan nyo po yung larawan na yan, Ha? Kita nyo? Yan ang peaceful. Ha? Peace, not war. Tama yan. Sige, payag ako dyan. Hindi po tayo makikipaggera. Ayaw din ng Pangulo ng gera. Ayan po, first time kong makita yan. Ha? Na may sumusuporta kay PBBM. Ha? Okay? Kita nyo? At ano po, mga kababayan, itong larawan na to, pakita ko lang sa inyo. Nakita ko lang po sa balita, no? Kakahawa, no? Kung makita nyo yan, no? Mag-ama, no? After na siguro, base po sa nabasa ko, makapagbenta sila, uwing-uwi na. Tingnan nyo po yung bata. Imbis na nasa bahay, nag-aaral, papahinga, katuwang ng magulang. O kayo dyan. Kayo dyan sa Senado. Di ba? Hirap ng buhay. Ano gagawin nyo? Bibinbin nyo pa rin ng RB 86 or RB 87? Economic provision lang. Di ba kinaawa sa larawan na yan? No? Ang pagmamahal ng magulang sa anak. Gagawin ng lahat. Di ba? Kakayak po yan. Yan yung bata. Tinakpan niya na lang ng panyo yung mata niya para makatulog na siya. Ang po dyan kasi nagtinda po yata sila ng isda. Gabing-gabi na yan, ha? Tanyo. Di ba kinaawa dyan? Salamat po sa nag-post dito, no? Nakakaawa po. This is the Father's love. Tapos kayong pinag-uusapan nyo, gera-gera. Tapos ang Senado natin napakakupad. Bakit naawa dyan? Tingnan nyo yung bata. Kayo nasa magagandang mga aircon na opisina ninyo. Di kotse kayo. Tingnan nyo sila. Yung ibang bansa, panahon ni Apo Lakay, nag-aral sa atin para sa kanilang ekonomiya. Halos 5 dekada, tayo ganun pa rin. Kakaawa. Nandiyan po yan sa instant balita, sa FB page ko po ito nakita. Awa po. Nakakaawa po talaga. Nakakaluha, no? Pero ang ginagawa ng Pangulo natin yun. Hikayat ng investor para lalong dumami ang trabaho. Hindi na mangingibang bansa. Manindigan tayo sa West Philippine Sea para lalong magsagana ang ating mga huli. Ang ating mga fisherman hindi kawawa. Paano maidsam naman ang kanilang pamumuhay? Ang mga bata patuloy na mag-aral sa eskwela, yun ang tugon ng pansin. Edukasyon. Di ba? Pero itong mga iba nating kababayan, dahil sa gusto lang maiupo sila, feeling nila na napakagaling ng mga puon nila, yung mga supreme leader nila ng mga Duterte, wala nga kayong nagawa Wala nga kayong nagawa sa pang-aapi ng mga Chekwa dyan. Huwag nyo sabing niligtas nyo ang mga Pilipino mula sa ano nang sinabi ng inchik na magkakagulo. Hindi po. Ni sana inuna nila ulit ang Taiwan, ulitin ko. Bago ang Pilipinas. Laki ng interest nila sa Taiwan. Pero ano ginagawa nila? Years, wala.
Libot-libot lang, balons-balons, nananakot lang. Kasi nga, yung nananakot ay takot. Yun. O, di ba? Nakakaiyak yung picture na yun. No? It shows not only the father's love, the parents' love. Di ba? O, kayo po, mga kababayan, ano pong inyong masasabi? Comment down below and don't forget to like and share. Hope to see you on the next videos. Bye-bye. God bless.